kabatang 90s, welcome back sa ating channel. Nung bata pa ako, OFW ang aking nanay. Minsan, kada taon o 2 taon siya umuwi sa Pinas. Siyempre, isa sa mga pinaka-memorable na memory ko nung 90s ay yung kapag umuwi siya. Kasi namimiss na namin siya ng mga kapatid ko. At syempre, hindi mawawala yung excitement kung magbubukas ka ng balikbayan boxes kasi ang daming pasalubong. May mga laruan at chocolates, mga damit, dalata, kape, mga sabon, shampoo at kung ano-ano pa. Usually, pinapasalubong sa mga kapitbahay, kamag-anak, tsaka mga kakilala ni mama. Tapos kaming magkakapatid, madalas nag-aagawan kami sa mga pasalubong. Madalas din ang bisita sa bahay namin. Yung umaga pa lang, andyan na yung mga tita at tito, o mga kapitbahay, o mga kakilala, at kaibigan ni mama. Pero, ang pinakapaborito ko sa lahat, kapag dumadating ang nanay ko, umuwi kami sa kabilang bahay namin, sa bahay ng grandparents ko, sa side ng nanay ko. Same province lang naman, pero mas liblib kasi. Yung ang dami naming dadaanan na ilog, tapos rough road pa, bago pa namin marating yung lugar nila, parang ang haba-haba ng biyahe. Yung feeling ko, yung tagal ng biyahe nun parang nasa 1-2 oras, pero nung lumaki-laki na ako, na-realize ko, mga 30 minutes lang pala yun. Pampalipas ko ng oras noon habang nagbabiyahe kami, yung nakikinig ako sa Walkman ko ng mga kanta ni Carol Banawa. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Tapos maliban sa mga bundok at rough road, may mga nadadaanan kaming ilog. Tapos kapag medyo malalim yung tubig, kailangan naming bumaba para hindi kami pasukin ng tubig sa tricycle. Ayun, chance ko na yun para maglaro sa ilog. Tagabayan kasi kami kaya nakakapaglaro lang ako sa ilog kapag umuwi kami kila mama sa kabilang bahay. Tapos, pagdating sa bahay ng nanay ko, sasalubungin kami ni Lolo Byong, tsaka ni Oma. Uy, hindi sila Korean mga Pinoy na Pinoy sila. Di ko lang sure kung bakit ganun ang pangalan nila. Sa bahay din nakatira ang mga pinsan ni mama na si Manang Selly, tsaka si Manong Henry, para may mga kasama ang grandparents ko. Hindi ko na sila tinatawag na tito at tita kasi halos kaidaran ko naman sila Siyempre, pagdating, kakain muna kami. Masarap magluto si Uma, kaya excited lahat kumain. Pagkatapos kumain, papasyal din ako ng lolo ko. May mga kabayo kami noon at madalas kami mga bayo ng lolo ko. Hi, Horsey! Sakay ako sa'yo Huwag mo ko tadyakan. Ang taas. Nakakalula naman to. Pag nahulog kaya ako, mabubukulan ako. Horsey, huwag mo ko ihulog Madalas din namin inaaya si Roji. Kababata din namin. Kapitbahay namin siya kaya madalas namin siya kasama. Ito para sa'yo. Salamat. Siyempre, hindi pwedeng hindi kami maligo sa ilog. Yung tipong di kami titigil sa paglangoy sa ilog hanggat hindi umiitim yung mga balat namin. Yung tipong unang araw ko pa lang doon, umitim na ako. Tapos, kapag summer, maraming bunga ng duhat. Kaya madalas kami manguha sa bundok. Marami din yung mga puno ng mangga, kaya madalas ang merienda namin, syempre, mangga na isasawsaw sa suka o bagoong alamang. Yung hindi kami titigil sa kakakain hanggat isa sa amin sumakit ang tiyan. Nung bata ako, wala kami TV sa bahay nila mama, kaya madalas, sumasama ako sa mga kalaro ko, makinood sa kapitbahay sa gabi. Hindi naman kami masyadong nagpapagabi nun, kasi wala pa mga poste ng ilaw nun sa daan At hindi lahat ng bahay may kuryente, kaya madilim sa daan. Sabi nila dito sa may kawayan, may lumalabas daw na kabaong, tapos palutang-lutang. Tapos, sabi naman nila dito sa malaking puno, may nakatirang kapre, nagtatabako daw sa gabi. Boo!
Ayan, naging katatakutan tuloy itong kwento ko tungkol sa bakasyon kina Lolo Byong at Umma. Pero gaya ng lahat, may hangganan ng bakasyon. Kaya pag aalis na ulit si Mama papuntang ibang bansa, uwi na din ako sa bayan. O siya, sa sunod ulit mga kabatang 90s. Kita kits!